Nakakaloka ka? Iba ka talaga, no? Hanggang loob ng bahay ko, nakapasok ka. Hindi ko man alam bakit ka pinapasok ng gwardiya. Kabiling-bilinan ko, hindi ka dapat papasukin. Anong pang-etching ang ginawa mo? O so ano na naman ang issue mo ngayon? Kasi nga, yung kinukulit mo ako sa phone kanina pa, ayoko na sanang issue ganyan kasi ayoko ng politika. Pero since andito ka na, sige na nga. Kasi alam mo, love na love ko si Governor Vilma Santos. Hindi pa yan gobernadora. Wala pa siya sa politika. Talagang love ko na yan, kaya ayoko na sanang i-touch. Ang issue, di ba? Yun na nga, yung sinabi mo, ikaw na rin nagsabi sa akin ng isa-isang issue. Una, yung yung nagsimula na sinabi niyang yung political dynasty na ipinatakbo niya yung dalawang anak niya, kasama niya nung eleksyon at natalo nga si Luis Manzano. So, yon. Ngayon may pinag-ugatan pala yon dahil yung political dynasty na yon, nag-dialogue pa siya nung tinitira na siya ng lahat dahil nga ayaw ng tao yon, ba't naging ganun si Ate V? Sumali na rin sa political dynasty na maling-mali sa politika, sabi nila. So, nagsalita naman si Ate V na na-misinterpret ng lahat na nasa taas kasi kayo, nasa taas kasi kami, kayo yung nasa ibaba. So, ang daming na-offend. Nag-alsa na naman sila at ngayon ang kinapuntahan nun, meron na naman siyang bagong issue ngayon. Yung sinabi mo na may 84 barangay sa Batangas na hindi makakatanggap ng ayuda dahil nagtatampo raw si Ate V. At itong mga ito, ang mga barangay na natalo si Luis nung eleksyon. So ako mismo, hindi naman ako makapaniwala na magagaganon si Ate V na dahil lang natalo si Luis, hindi niya ibibigay yung ayuda. I don't think so. Sa totoo lang, kahit papaano naman sa pinagsamahan namin ni Ate V bilang artista, kilala ko naman siya, may dignidad naman siya. Hindi niya gigipitin ng tao dahil lang sa naging resulta ng eleksyon. Siyempre, governor na siya ngayon obligasyon niya yun na makipag-coordinate sa mga barangay, lalo sa mga ayu-ayuda. Diba alam mo si Ate B, napakatinong tao niyan, magaling na aktres at ngayon nga inaantay natin kung magiging national artist na rin siya. Dapat nung April 26 pa yan Hanggang ngayon wala pa, hindi pa lumalabas pero lahat excited na. Ako personally, sabi ko sana naman maging national artist na rin si Ate V, si Vilma Santos. At ngayon, ang nangyayari, nasisira si Ate V dahil sa politika in a way. Alam mo dahil din sa asawa niya kay Ralph Recto. Alam ko mahal ni Ate V yung asawa niya pero di ba tinitira si Ralph dahil sa mga sa tax na yan, nagagalit ang tao, paulit-ulit si Ralph daw ang dahilan kung ba't nagigipit ang taong bayan dahil sa tax. Alam mo, even si Edu Manzano na ex-husband ni Ate V, nababasa ko, nagko-comment din sa ginagawa ni Ralph Recto tungkol sa tax sa Pilipinas. Kaya sabi ko, sana si Ate V ma-spare sa ganyan kasi hindi naman siya ang gumagawa niya husband lang niya si Ralph, nasa politika lang siya. Pero intact pa rin ang magandang pagkatao ni Ate V. Yung iniisip ko nga sana one of these days, may interview ko na siya ng full length para sa Direct Kwentuhan episode. Love ko yan si Ate V, kaya wala kayong aasahan sa akin na mega ang sasabihin ko tungkol sa kanya. Kasi may point naman siya, kaya lang nasa politika siya, kaya nakakaladkad ang name niya sa hindi magagandang issues. Diba? O ayan, happy ka na naman. Direct Kwentuhan yan, walang etchingan, katotohanan lang. Ito ang